Magandang araw sa inyo mga kabansa. Ito inyong lingkod Ado Paglinawan na bumabati sa inyo dito sa Iparas kay Paras, kaya Secretary. Magandang hapon, Paring Ado. Okay. How are you today? Medyo mapula. Okay, so babati din tayo sa ating mga kababayan na hindi pa rin nakaahon sa hirap ng buhay. Lalong palubog ng palubog ang ating ekonomiya, lalong pahirap ng pahirap ang ating mga kababayan, lalo na yung nasa mga laylayan, the people. At saka mukhang sa panahon ngayon under Marcos, nawala na yung strong middle class. Parang bumabagsak na rin sa kahirapan ang middle class. Habang ang mga cronies, ang mga nakikinabang sa gobyerno, ang mga smugglers, ang mga drug lords at ang mga iba-ibang kinatigan nitong bagong administrasyon ay lumalampas ang yaman. Kaya there is now a very large chasm between the rich and the poor. So, ito po yung nakikita nating araw-araw na mga kababayan natin na naghihirap. At hindi nagbabago ang pattern. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. At tila malapit na naman. Pangatlo na niyang SONA at hindi natin alam kung ano na naman kasinungalingan ang gagawin nitong si Marcos. Gagastos ng todo, magpapaganda sa House of Representatives, at mayroon pang mga choreographer at mga kung ano-ano pang kabulastugan dyan. Pero nagdagdag lamang yan sa kahirapan dahil yung pera, imbis na i-invest sa address ng problema ng ating bansa, ay ilulustay lamang para pakitang tao ngayong State of the Nation address. So, Paring Ado, ano masasabi mo? Well, nagbibigay naman ng ayuda. Yun nga lang sa mga political supporters nila. Ayuda, at saka mayroon lang sinasabi, mabigas na maitim. At saka teach a man how to fish instead of giving them fish. Ganun ang dapat ang outlook ng ating gobyerno. Huwag magiging so much dependent, magiging parasite ang ating mga kababayan. Mendicancy. Oo. Kasi iilan lamang, hindi mo mabibigyan lahat Iilan lang yan. Siyempre, kung sa mga politiko yan, pipiliin lang din yung kanilang mga botante. While the rest are in complete hardship. Hindi katulad yan. Kung babagsak niya ang presyo ng kuryente, lahat, maraming makikinabang. Saka pantay-pantay, walang politika. Kung bababa ng presyo ng bigas, pantay-pantay. Hindi lamang yung makikinabang lang sa kadiwa. At siyempre, mga kadiwa, kontrolado ng mga local politicians yan. So, siyempre, yung kanilang mga tao lang ang makakapila dyan sa mayroong listahan. Pero ang worst pa dyan, maski nakapila na, mabaho pa yung mga bigas na binibili. At may mga adding insult to injury. So, ito po. So, isa sa ipagyayabang ngayon ni Marcos, itong inuunahan na tayo nitong Department of Trade. A certain Mr. Rodolfo, ito ASEC yata to or ano. Oo. Pero may sa Vivo ay nagyayabang ngayon. Pero tingnan muna natin yung totoong nangyayari sa ating bansa. Ito, very pragmatic person, matagal na ito,
dating spokesman ba ito si ambassador Bobby Tiglao, ambassador sa Greece, at saka ni former President Macapagal Arroyo, isa sa mga chief of staff siya, officials yan sa Malacanang, at very reliable journalist, columnist sa Manila Times. Ito po ang sinasabi niya tungkol sa investment. Anong state of investment mayroon tayo? Foreign investment fall, blowback from anti-China policy. Okay. Ayan. Medyo lakihan natin ng konti. Ako na. Okay. Siguro bata-bata pa ako sa iyo. Trade Secretary Alfredo Pascual. Brother ko ito eh. Pero you cannot choose your brothers. Ikaw nga eh. There are honest, there are dishonest, no? Pero ito, pakinggan natin itong dating UP president na Leni Robredo supporter, pero advocate na ngayon sa mga kasilungalingan ni Marcos. Ito, Trade Secretary Alfredo Pascual boasted a few weeks ago that 19 billion worth of investment pledges pledged during the 24 foreign trips of Ferdinand Marcos Jr. have already been actually or have commenced implementation as of June this year. This is a lie. Uy, yung brady ko nagsisinungaling. Bakit naman, Freddy Boy? With brother, batch 67, bakit ka naman nagsisinungaling? Sabi ni Tiglao, even if one assumes that Marcos or his wife share charm or eloquence, convince some foreign companies to invest in the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas data show that actual direct investment inflows into the country, excluding reinvestment of earnings which aren't inflows, in the first 21 months of Marcos' rule totaled only 3.3 billion, or a sixth of Pascual's figure, or 19 billion. 1/6 lang. 3.3. So, bakit ba kailangan isinungaling? Ito ba yung piniprepara nila yung mga ipagyayabang sa SONA? Ito, direct foreign investment first 21 months of Marcos rule. Ito, 124.1. Duterte. Panahon ni Duterte yan. Panahon ni Duterte, July 2016. 5 billion, 121 million, 0.4. Oo. 0.1. Duterte, July 2016 to June 20. Marcos, July 22 to March 2024. 3,337,27.4. Oh my God. Only. Lamang na $1.8 billion. Duterte. In terms of real investment. Hindi, from pledges, naging real. Si Marcos, from pledges, naging real, only 3.3. Pero pinagyayabang ni Pascual, at itong, maybe we cannot blame Pascual. Siguro, kasi, he might have just been fed the information. Given information by this guy by the name of Rodolfo. Ito, pakinggan natin itong Rodolfo na sinasabi ni Bobby Tiglao na sinungaling. Ito. Pakinggan mo. Ikaw naman, pare. Ang bumira dyan sa sinungaling na yan. Okay. Investment approvals hit record 950 billion in first half. Dapat singilin natin yung Rodolfo na yan, Kasi, bukan tumataas yung kanyang ilong, parang naging Pinocchio. Contrary to what Tiglao is saying. Okay, basahin mo, pare. Investment approvals by the Board of Investments, BOI, surged to 950 billion
in the first 6 months of 2024, a result said to be the highest 6-month tally in the agency's 57 Wow! Wow, 57-year history. 57-year history, tapos 6 months lang, nakadali siya ng, magkano? 96 billion? 950 billion? Ano yun? Ano ka, Rodolfo? Superman? Or super liar? No, ito. The investment pledges. Ayan, pare. 36% higher than the 698 billion recorded a year earlier, moved the BOI closer to achieving the 2024 target of 1.5 trillion approved investments. Trade Undersecretary and BOI Managing Head Seferino Rodolfo said on Thursday, quote, "We are well on track towards hitting and even exceeding the target," Rodolfo told reporters. Kapal mo, Rodolfo. The BOI's record investments came a day after Bangko Sentral ng Pilipinas reported a 6.9% drop. 36.9. 36. Reported at 36.9%. Napakalaki. Drop, drop. Drop in foreign direct investments, which comprise actual investments and not pledges in April. So, the April decline napakalaki ng 36.9. Paano mo mahahabol kung hindi ka magsisinungaling? Hindi nagtatali. Ang hirap dito, ang sinungaling na Rodolfo na ito, kinukondisyon nila ang utak ng tao para pagdating doon sa zona ay sasabihin ni Marcos na ganun. Pero hindi tinitingnan ni Marcos na ito pala ay buladas lang ni Rodolfo. Tingnan mo kung gaano kasinungaling ito. Parang ano yan, yung saying na zona na, tama na. Marcos, alis dyan. Kasi, tama nga naman. Kasi kung wala kang kung wala kang sasabihin, uulitin mo lang yung mga dati mo nang gawi, ay ano na yan? Anong sinasabi ni Yusek Ramke ng dating Yusek ng Department of Energy? Marcos alis dyan. Ikaw pare, are you an advocate of Yusek Ramke? Na nagsasabi na Marcos alis dyan bitingin natin si Racket, interviewin natin. Marcos alis dyan, sabi niya. Okay. Galit na galit. Pero habang nawawalan tayo ng income, ang ating bansa ay naghihikahos. Itong mga walang hiya, nag-away-away, hindi nila malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo, ay gumagastos ng todo. Gumagasto ng todo para magpatayo ng Senado. Gusali. Hindi na nahihiya na wala naman silang concrete na nagawa sa taong bayan. Sip-sip ng sip-sip kay Marcos, hindi man ninyo sinisita si Marcos. Hearing ng hearing. Hearing ng hearing. Pakulong ng pakulong. Tapos, mayroong isa na hindi na niya natiis si Marcos, hindi na niya sinusunod, biglang niligwak at pinalitan ng isang matindi pang sip-sip. At nagyayabang pa na siya daw ang nakakuha ng kanyang minions para ihalal siya na Speaker of Senate President. Tingnan mo itong matino. Although, kawawa nga ito, kasi matino ito, maski dilawan ito. Matino. Hindi manalo-nalo na dapat sana nasa Senado ito. Kasi, kung tiusin mo, ang tatay nito, napakatinik. Ito si former J.W. Jokno. Ito si dating Senator Jokno. Was one of the best senators we ever had during the time of my parents, mga lolo natin. So, pinupuna niya, ito si Chel Jokno, walang chance manalo dahil pinuputakti na ang Senado ng mga kung sino-sinong mga magkakapatid, mag-ama, mag-ina, kasi maraming pera
ginagastos. Maraming mga magagaling dyan na siguro baka umangat ng gusto ang performance ng Senate pero hindi na nanalo dahil walang kakayahan in terms of money. Kagaya ni Willie Ong, ito si Chel Jokno. Marami pa dyan ng mga magagaling. Wag lang yung suspendido ng Supreme Court. At wag lang yung isa pa dyan na isang beses lang nanalo at kung may pagkasira na ang ulo nila. So, ito, si Chel Jokno, pakinggan natin kung anong sinasabi ni Chel Jokno tungkol dyan sa kabulastugan at pag-aaksaya ng pera ng Senado. Ito. Nagpasya nga si Senator Cheese na suspendihin ang construction ng bagong Senate building. Ito'y matapos madiskubre ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong chair ng Committee on Accounts, ang paglobo ng budget nito. Ayon kay Escudero at Cayetano, mula sa initial na 8.9 billion na budget, ay nadagdagan ng 4.1 billion bago maging Senate President si Cheese. At ngayon, nangangailangan pa daw ng 10 bilyong piso para makumpleto ang proyekto. Suma total, aabot daw, ito sa 23 billion pesos estimated cost ng bagong Senate building. Grabe! 23 billion pesos. Ano yun? Joke? Sa sobrang laki ng halaga, pati si Senator Cheese ay hindi makapaniwala. Anya, para sa akin, mahirap lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Nung nakita ko ito, nagulantang ako at hindi ko inasahan na ganong kalaki ang gagastusin para sa magiging bagong tahanan. Umalma naman si Senadora Nancy Binay sa paratang ni Sen Cheese at Sen Cayetano. Question niya kung saan nila nakuha ang price tag na 23.3 billion. Kayong dalawang phase pa lang ang ginagawa sa proyekto. Ayon kay Sen Nancy, 10 bilyong piso pa lang ang naibid out ng gobyerno para sa proyektong ito. Dagdag pa niya, di mawala sa isip niya na may bahid ng politika ang paglutang ng issue. Elaine, ano ba talaga ang tunay na halaga? Ito bang issue ay politicking lang o nanggagaling ito sa girian kaya nila Sen Nancy at Sen Alan Peter? Nako. Pero teka, bago ang lahat, bakit nga ba magpapatayo ng bagong Senate building? Ang katwiran ng nooy senador na si Ping Lacson, siya ang sponsor ng resolution sa pagtatayo ng bagong Senate building, ito ay para makatipid ang gobyerno. Umuupa lang kasi ang Senado sa GSIS building at umabot sa 2.24 billion ang binayad ng upa mula 1996 hanggang 2017. Katumbas ito ng average na 127 million na upa kada taon. Pero alam nyo, may simpleng tanong po ako. Malulugi ba ang gobyerno sa upa na binabayaran ng Senado sa GSIS? Maaring malugi ang pamahalaan kung nirerenta nila yan sa pribadong kumpanya. Pero hindi naman ganun ang sitwasyon Yes. Gobyerno din naman ang GSIS. Pero sige, okay, fine. Sige na lang, tanggapin natin na ang layunin ng paggawa ng bagong Senate building ay makatipid ang gobyerno. Babalik tayo sa tanong, paano siya umabot sa estimated 23 billion pesos kung totoo nga ang sinasabi nila Sen Cheese at Sen Alan Peter? Very reasonable yung binabatbat ni Chel Jokno. Bakit nga naman bibili or magpatayo? Unang-una, bago natin batikusin yung suggestion ni Jokno, tanungin muna natin, are the senators really who are being housed in that Senate that is being rented from the GSIS really deserve? Kailangan ba nila talagang maglipat ng isang building? Para
mapaganda yung kanilang posisyon bilang senador o mapaganda yung kanilang achievement bilang senador, paring Ado, ikaw ba ay pumapalo sa mga gawain nila such that the Filipino people are really being enhanced or are really being given the wherewithal to fight hunger, to fight very bad economics in our country today. Ako isa lang ang bill na natatandaan ko na pinaghirapan nila dyan. Yung appropriation bill. Balita ko, may nagsabi sa akin, ito maliban dyan sa pinag-aawayan ngayon na mga senador tungkol sa magkano ba, totoo ba yan, at nagpatong na daw ito ng tag 3 billion ang bawat isang senador during the BICAM. Wow. Oh. Wow. May nagsabi sa akin, very reliable source, during the BICAM, nagdagdag ng tag 3 billion bawat senador. Yun ang sinabi sa akin. As to whether or not that's true, very reliable yung kausap ko. Pero most likely paniniwalaan yan dahil nag-triple yung from 8 something to 23 billion Hindi. Nag-triple yung Yeah, pero itong 3 billion, dagdag lang. Pork barrel yan. Hindi dagdag sa So, may 3 billion bawat senador. Ganun na yan, 3 billion. Dagdagan mo pa yung from 9.2 billion to 23 billion. Talagang pinapatay nyo na, mga senador, ang taong bayan. Nang walang hiya na talaga kayo sa ating mga kababayan. Kaya, ito, tingnan mo, gaano ka nag-aawayan, pero ang pinag-aawayan nila, yung laki ng amount. Kung may 2 billion nang lulustayin dyan, napakalaki ng 2 billion para bigyan kayo. Because, ang tanong ng taong bayan, are you really worth it to be given that much money to put up a building? Secondly, sinasabi ni Chair Jokno, bakit pa kailangan magtayo? Bakit yung pera bang ginagastos pag-rent sa GSIS, mapupunta ba sa mali? Or mapupunta ba sa wastage? Hindi po. Kasi ang GSIS ay kumakalap ng pera para ibibigay din naman sa taong bayan. Lalo na sa mga workers in government. So, paano naman masasabi ni Lacson na malulugi ang gobyerno when the same money will go to the other pocket of government which will even provide more for the people, especially the government officials and employees who will be given this amount when they retire. So napaka-stupido na analysis yun. Ibig sabihin, sabi ni Jokno, sabi ni Chair Jokno, how can you build a new building at kukuhanan mo yung pera na napupunta na para sana ma-enhance yung mga retirement ng mga ating mga kababayan. Di ba? It's plain stupidity. Tapos, hindi pa, stupid na nga yung idea, bubombahan pa ng todo-todong mga amount. 2 billion, napakalaki na yan para sa inyo. Kasi wala naman kayo talagang magandang ginawa. Si Marcos, pinapabayaan nyo na kung ano-anong mga kabulastugan ginagawa dyan. Hindi nyo inaawat. Nagpapasasa itong mga taong ito. Baka kung nagdoble lang, papasa pa pero kung nagtriple,
Ridiculous na. Ridiculous. At tingnan mo, parang mga aso na nag-aagawan. Oh. Ha? O ito, tingnan mo, nag-aagawan, nagmumurahan, nag-iinitan, nagbabatuhan ng baho. O ito yung mga senador ngayon natin, mga kababayan. Tingnan nyo. Pakinggan natin. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. Ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala ni-review. Wait, Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina kapag galit na galit patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa iyo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Di ba? Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero Mr. Chairman, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Pero hindi mo sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Hindi naman bahagi refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na wala mo akong inimbento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Ako magbibigay ng question sa media. So, napakagaling. Mr. Chairman. Baka gawain mo yung nabibigay. 10 radyo. So, ma'am, 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? Kagabi. Hindi sila radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag paliwanag ng maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sige. Sa pagpasok po pala, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Peter Cayetano ang sinasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Tingnan mo itong mga senador. Nagbangayan sila. Nagbabangayan, nag-aaway, at nagtitirahan, at nag-blaming each other para lamang... Kulang na lang, red tagging Red tagging, tama ka. Kulang lang. Para lang, kung sino ang sumuko. Nag-aaway sila sa buto ng aso. Tingnan mo naman yan.
At alam naman natin, they're wasting the time, the resources, efforts, and the resources of the Senate. Napakataas na nga po, mga kababayan, ang kanilang cost. Hindi nga dapat sana umabot yan ng 3 bilyon, umabot na ng 9 billion, umabot na ng 23, magbabangayan pa. Pero alam naman natin na ito ay politika. Alam naman natin na yung away ng Cayetano at Binay ay hindi naman yan fair game. Ano yan bunga yan ng away nila sa greed, sa kawalang hiyaan ng mga tao na naging taong gobyerno. Why? Because it was an offshoot of their fight between Taguig and Makati. Na hanggang ngayon, nagbabangayan pa rin. Tapos dinadala yung kanilang bangayan from greed of property, kung sinong makakuha ng malaking realty taxes, maraming barangays, dadalhin pa sa Senado at i-waste yung aksayahin ang ano ng Senado. Bakit pa mag-iimbestiga? Mayroon namang record dyan ang Department of madaling ano yan dahil yung DPWH questionably parati ang mga ginagawa niyan lalo na yung isang USEC na yan kilala natin yan, matinik yan. Yun pang nag-aano dyan. Doon pa sa panahon ni Duterte, nag-ambisyon niya na maging secretary. So, yun ang in charge yan at questionable yung mga galaw niyan. So, you don't have to conduct a hearing para lang magbangayan because ang punot dulo ng bangayan nyo ay politika sa kanya-kanyang local government. Tingnan mo. Gusto malaman ng mamamayan dyan, magkano yung dati, ito ngayon, ano ang reasonable na explanation? Bakit tapos, times 3? Tapos sasabihin pa nitong si Alan, I mean, with due respect, no? Kaibigan naman natin yan. Sabay ko yan sa minority noon. Si Escudero at saka ito si Cayetano. Sasabihin ni Alan, kung hindi daw naging Senate President si at kini-question, bakit kailangan pa bang maging Senate President itong Escudero na ito? Ang tagal na niya dyan. Kung talaga bang alam niya yan, bakit ngayon lang? Gusto lang magpapapapel. Gusto lang grandstanding na si Escudero mabubuting tao Ngayon naintindihan ko na si Nancy. Hininto niya yung building kasi mataas. Bakit ngayon lang, Mr. Escudero? Bakit ngayon ka lang gumalaw? Ang tagal mo na dyan. At pinagyayabang mo, fiscalizer ka. Bakit ngayon ka lang nag-fiscalize? Kasi gusto mong dalihin si Nancy Binay. Gusto mong dalihin yung mga pinagtatanggal mo ng mga senador na hindi mo kakampi. Yan ang totoo dyan. Tapos, biglang bumuhos doon sa dalawa namang nag-aaway ng buto ng aso. Tingnan mo paano ka bulastugan ang ginagawa nitong mga senador na to, mga kababayan. Every day, habang nagbabangayan, every day na pinapalusot nila si Marcos, every day na pinapatagal nila ang ating mga
batas na proposed dyan ay kinakawawa ang taong bayan. Kinakawawa. Papunta ng papunta sa kahirapan ang tao habang nagbabangayan sila dyan sa Senado. Is that the right thing to do for this? Mga senador na to, mga kababayan. Ako naman, ang curiosity ko dyan, goes as far back as Pampelo Lacson. Wala ba siyang mga safeguards na ginawa ro sa budget? Unang-una, sinasabi ni Chel Jokno kay Lacson, mali-mali yung kanyang argumento na we're wasting money daw kasi nagre-rent tayo. Napaka-kitid ng utak niya by not realizing that the owner of the property that the Senate is renting is also a government institution. And if money is funneled to the GSIS, it will go a long way for our people. That's why it was controversial from the very beginning. Ang ano nga mangyayari ngayon dyan? Nasuspindi, magiging white elephant na yan. Magiging white elephant na yan. Kasi nobody will budge. Tapos, mayroon pang labanan yan sa ethics. Maglalabanan sila sa ethics. Interview. Puro kayabangan na ikaw, ganyan ka, ikaw, ganito ka. Ito, pakinggan natin muna si Binay. When the pronouncements were made during the hearing, kumbaga, nabitawan na yung mga ganong salita, di ba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalampas ko na lang. But, this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, magulang ako, so kailangan kong protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala sira ulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, para if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan. Ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Yun ang sinasabi ni Nancy. Pakinggan naman natin itong ating kaibigan. So, eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case Pwede ko rin siyang filean ng ethics case Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. Diba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, diba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? Diba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react. No? So, if she wants a mahinahon na usapan, so Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down. Diba? I won't take that sitting down. Part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to? Diba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. Nagyayabangan sila kung sinong mananalo sa ethics.
Hindi nga, siguro, nag-file na si Nancy, i-deal din natin si Cayetano na mag-file din. Let the ethics committee settle kung sinong tama sa kanila. Kasi, nagbitaw na ng mga salita, na maangangang, Ha? At saka, may mga nagsasabi, mukhang, mayroong mayroong matinding labanan yan parang isang ibanag, di ba ibanag indigenous yan, at saka isang Amerikano. Ganun ngayon ang nangyayari sa atin doon sa kay Governor Mamba, nag-inaaway siya ng mga Amerikano. So, dito naman sa Senate, may Amerikano din at saka may gera din, may Amerikano at saka isang indigenous, ibanag from Isabela. Cagayan ba yan? Pero ako gusto ko lang talaga malaman yung ano yung B at bakit ganon. Lahat nyo na lahat, ilabas nyo na lahat. Dahil hindi naman matatapos sa ethics committee hearing yan Ilang buwan na lang si Binay wala rin mangyayari dyan. Ako pa sa inyo, doon nyo tapusin yan sa labanan dyan sa sa Taguig. Binay versus Cayetano. Sino bang matibay dyan na kandidato ng mga Binay na tatakbo dyan sa Taguig? Hindi naman pwede si Abi dahil tapos na siya pagka-mayor. Pero dyan sa issue na yan, Secretary, against ako sa Makati dyan. Dahil whole day ang color coding sa Makati. Hindi ka naman taga Makati Dumadala ko dyan sa Kapitolyo ko Anyway, BGC so Makati. Yun po, alam mo, para sa katulad natin, mga kababayan, we don't care kung anong kabulastugan ang gagawin ng Senado. Pero once taxpayers' money is being wasted away, buhos. Dapat makialam tayo. In the billions. Yung pera na binabayad supposed to be, sana sulit na sulit kung binabayad sa GSIS. Kasi hindi na dapat gagastos ang ating gobyerno. Left pocket to right pocket. Pero mali yung analysis na waste of money daw kasi nagre-rent tayo. Mabuti sana kung nire-rent mo yung Jollibee or ano ba yung mga private buildings diyan sa malapit sa sa Makapagal. That's another story. Pero teka muna, Secretary. Hindi ba si Pampilo Lacson tatakbo na senador ulit? Baka ma-whitewash na yan pag nanalo siya. Baka balikan niya yung kanyang mga pinagdadaldal na waste of money na yung magre-rent ang GSIS. Tandaan nyo, mga bansa, pagboboto kayo kay In the first place, wala sanang inaaway ngayon dyan, awayan dyan, kung hindi nag-propose ito si Lacson. The cause of the kukunin, the cause of the cause is the cause of the final effect. Causa causati. Tama. Latin yan, mga kabansa. So, yun po, mga kababayan, at okay. Magpasalamat tayo kay Mr. Chel Jokno. Maski kawawa naman ito, walang wherewithal to win. But baka tatakbo ulit. He deserves to be a senator. Maski dilawan yan, pero mukhang mabuting tao naman yan. Tsaka walang fiscalizer ngayon Oo. Malayo naman yan kay doon sa isang babae na kung walang inaanatupag kundi puro hatred for Duterte. Kinakalampag si Kibuloy, kinakalampag yung mga ibang mga tao. Tapos it turns out na yung kanilang mga kakampi
ay yun pala ang convicted of kidnapping. Ito, sinampahan ko ng kidnapping yung babae na yan Kidnapping of minor. Mukhang naayos sa ombudsman. Wala na akong nabalitaan doon sa kasong pinail ko yun po ang katunayan dyan, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa YouTube at Ado Paglinawan. Secretary, paalam tayo. Magandang hapon po muli. Ito po, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa Iparas kay Paras.